Ano ba ang mangyayari sa mga empleyado kapag namatay ang may-ari ng kumpanya? Mga possible scenarios ba dyan ay ganito? Tatanggalin ba ang mga empleyado? Aalisin ba sila? At kapag inalis sila, babayaran ba sila ng separation pay o hindi? May makukuha pa silang final pay o wala? So yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. At syempre una, magandang araw sa inyong lahat, sa mga nanonood sa atin, especially sa mga long time subscribers natin, saka sa mga followers natin sa Facebook, sa mga bashers natin dyan, magandang araw sa inyo. Sa mga bago lang nakapanood sa atin, nakita ang ating video, na-recommend ng YouTube sa inyong feed, na-recommend ng Facebook sa first time nyo dito. Well, I have a video na nagpapakilala ko at sinasabi ko sa inyo kung anong klaseng video format itong ginagawa ko rito sa channel ko. So, welcome kayong lahat sa channel ko. Ang pag-uusapan natin yung sitwasyon na ikaw ay empleyado at ang may-ari ng kumpanya ay namatay. Ano ang mangyayari sa inyo, no? Yan ang i-discuss natin. Anyway, shout out muna natin yung ating mga followers and subscribers nandito. Yung mga masugid nating taga-subaybay, no? And syempre relevant yung ating topic, no, sa tanong ng ibang subscribers, dahil sila nga parang naka-experience na ang may-ari namatay, tapos may mga anak naman, may asawa. Well, sabi nila may mga may-ari daw na may mga asawa. Pero ibang video na natin pag-usapan yan, ano. Ano daw mangyayari? Ito ang sagot natin sa mga ganong tanong. Marami-rami din ang nagtanong ng ganyan doon sa YouTube comments, no. So bago tayo mag-proceed, panoorin nyo muna ang ating YouTube rules nandito. Okay. Balikan natin yung ating topic. Namatay ang may-ari. May-ari ng kumpanya. Ano ang mangyayari sa mga empleyado niya? Nakita niyo ako na parang kinukot-unquote ko yung salitang may-ari, no? Ang rason ko diyan kasi para i-distinguish yung concept ng pagiging may-ari, no, ayon sa alam ng common people, no, yung ordinary, yung layman, no, tsaka yung concept ng may-ari sa mga legal experts or yung mga lawyers, no, yung may mga knowledge sa batas. Magkaiba kasi ang pagkaintindi ng mga hindi abogado sa abogado sa term ng may-ari. Okay? Ganito siya kung bakit nagkakaiba. Yung mga kumpanyang pinapasukan natin, iba-ibang klase ng entity yan. No? Pag sinabi nating entity, iba-ibang klase ng personalidad, no? Ang tao kasi sa mata ng ating batas ay dalawang klase yan. Yung natural person at ang juridical person. Pag sinabi mong natural person, ito yung taong may dugo. Hiniwa mo, lalabas ang dugo. Natural person yan.
yan ang tao na person. Pero meron ding person kasi sa batas na created by law. Kaya ang tawag doon, juridical by law. Person din sila. Okay? Ito yung mga kumpanya natin. No? Ito yung mga yung korporasyon na tawag dyan. Juridical person. Creation of law yan. Ano? So, walang dugo. Pero person ang turing. Bakit ba gano'n na naging person ang turing din sa mga ganyan? Kasi inahalin tulad din yan sa tulad natin na mga natural person na meron kang karapatan at meron kang mga obligasyon. Pwede kang idemanda, pwede kang magdemanda. So ganun din ang mga juridical person. Create sila ng batas para magkaroon ng kapasidad magdemanda at pwede silang dumipensa sa mga demanda. Pwede silang mag-exercise ng karapatan na gaya ng ini-exercise ng karapatan ng mga natural person. Halimbawa, tayo, ikaw, no? Pwede kang bumili, pwede kang magsangla, no? Pwede kang magpatayo ng bahay sa lupa na ikaw ang lang nagmamay-ari. So, ganun din ang mga juridical. No? Kung kumpanya yan, may karapatan din niyang bumili ng property. May karapatan din magbenta ng property. May karapatan din niyang magtayo ng mga structure sa lupa na kanyang pag-aari. Mga ganyan. So, in short, ang juridical person, no, parang tao din. Sumusunod din ang kanyang mga karapatan gaya nung sa tao. So, kung titingnan natin sa mata ng ating batas, kapag ang tinuturing na kapag may sinasabing person, parang may kanya-kanyang birth certificate ang kumpanya. Kung korporasyon halimbawa, may sariling birth certificate din siya. Kung partnership, meron din yan. So kung si X is natural person, siya yung taong may dugo, no, na halimbawa nagtayo ng korporasyon, siya may sariling birth certificate. Birth certificate ni X. Nagtayo siya ng korporasyon na XYZ Incorporated. May sariling birth certificate din yung XYZ Incorporated. Si X nakipag-partnership kay Y. Nagtayo sila ng XY partnership. So may sarili ding birth certificate yan. So kung titingnan natin ngayon, merong birth certificate sa mata ng batas, Securities and Exchange Commission halimbawa, no? Ang isang taong nagtayo ng korporasyon, stockholder halimbawa, may sarili siyang birth certificate. Nasa PSA ang kanyang birth certificate. Doon pinanganak siya, natural person, di ba? Yung mga sa civil registrar natin sa mga munisipyo. Ngayon, ang korporasyong itinayo niya, parang meron din yung sariling birth certificate sa SEC, naka-record dyan, Certificate of Incorporation. Ganon din itong partnership kung tayo din siyang ganyan. So, ang ibig sabihin, may record ng kapanganakan. Kaya pinanganak kang natural na tao o pinanganak kang tao na ginawa ng batas. Juridical person ka. So, ang ibig nating sabihin dyan, kung iba-ibang klaseng person yan, may iba-ibang karapatan at obligasyon din sila sa batas. Pero parehas lang silang merong kapasidad. Alright? So, mabalik tayo ngayon doon sa may-ari. So, kaya ko kanina ginawang quote-unquote ang may-ari. Kasi nga, gusto nating i-disabuse ang isip ng mga nakikinig sa atin, no? Na yung common nating pag-intindi sa salitang may-ari ay minsan ang siyang nagbibigay sa atin ng kalituhan sa mga sitwasyon na gaya nitong namatay yung may-ari. Bakit? Kasi ganito nga. Kung ang isip natin sa may-ari ay yung tao lamang na na natural person, then medyo magiging limited ang ating pag-intindi sa sitwasyon. Halimbawa na lang, kapag ang isang kumpanya ay korporasyon, most likely marami ang nagpapatakbo niyan.
Kasi yan, pinapatakbo ng tinatawag na board. Ang board niyan, usually, composed ng 5 tao. No? 5 tao. Nagbobotohan yan sila para sa kung ano ang gagawin ng kanilang korporasyon. So, halimbawa, ang korporasyon ng utang sa bangko, hindi papayag ang bangko na magpautang na walang secretary certificate na merong board resolution na itong board na ito nagkasundo sila, no, na mangutang at sila ay inauthorize ng korporasyon para mangutang. Kasi ang nakataya dyan sa utang na yan ay hindi itong mga nakaupong board kundi ang korporasyon. Bakit? Dahil nga hiwalay ang personalidad ng korporasyon sa mga taong nagpapalakad dito. Magkahiwalay yan. Ang nakatayang pangalan dyan ay pangalan ng korporasyon. Kaya kailangan merong board resolution, ulitin ko lang, para masabing autorisado ang mga board members na nag-approve ng pangungutang ng korporasyon sa bangko. Okay? Now, dito, ang konsepto ng may-ari nanggaling kasi yan sa nangyayaring sitwasyon sa loob ng kumpanya. Kasi, syempre, itong juridical person, ang korporasyon, ang kumpanya, kung tutuusin, sinabi natin kanina, wala namang dugo yan, hindi tulad natin ng natural person. So, ibig sabihin, hindi mo naman talaga sila nakikita na baka kamayan mo. Sige nga, kamayan mo yung building, di ba? Hindi mo magagawa yon kasi hindi naman talaga yan tao na gaya natin na natural person. Pero tao sila na ginawa ng batas. So, ang ibig nating sabihin, hindi sila makapirma. Halimbawa, si bangko, bago ka mangutang dyan, may application form, pipirma ka. Di ba? Building lang yung korporasyon, paano mangungutang yan? Kaya sinasabi natin, ang korporasyon, gumagawa ng kanyang mga, ini-exercise ang kanyang mga karapatan sa pamamagitan ng mga board of directors. Kaya ang hahanapin ng bangko na pirma or na kapasidad o authority sa pag-apply sa loan sa bangko, hindi niya hanapin ang pirma ng building. Hahanapin niya ang pirma ng mga board of directors dahil sa pamamagitan ng mga board of directors gumagawa ng nag-exercise ng karapatan ang isang korporasyon. So, yan ang ibig nating sabihin. Ngayon, nagkakaroon lang ng kalituhan dahil tayo kung empleyado, kadalasan may nakakausap tayo sa loob ng kumpanya na parang siya yung powerful, siya yung nagmamandate, siya yung nagbibigay ng desisyon at ang kanyang desisyon nirerespeto ng lahat, sinusunod ng lahat. So, siya ngayon ang tinuturing natin sa isip natin na may-ari, di ba? Tapos maririnig mo kasi na siya ang majority stockholder, no? So, sa isang corporation setup, technically hindi correct yan kasi ang may-ari ng kumpanya ng korporasyon still yung mga stockholders at hindi lang yan iisa. Maliban na lang syempre sa 2019 amendment ng Corporation Code na kung saan nagkaroon na tayo ng one-person corporation. Pero itong one-person corporation so far mga small-time entities pa lang naman yan at hindi pa tayo masyado nakakakita niya kasi bago pa lang na batas na ginawa na pwede ka magtayo ng korporasyon na kahit mag-isa ka lang, may mga sariling requirements. Pero kayong mga nakikinig sa atin dito, mga nanonood, kung korporasyon ng inyong kumpanya, malamang yan yung mga lumang setup pa na merong 5-man board yan. Ibig sabihin, 5 ang miyembro ng board. Okay? At ang kinikilala natin may-ari, yung sinasabi nila may pinakamaraming shares, yan ang sinasabi natin may-ari. Diba? Okay. Now, meron ding kumpanya na sole proprietorship lang. Ang registration naman ito sa mga DTI, no? Diyan nila nire-register, makikita naman niyo yung mga DTI certificate. Ang ibig sabihin nito, siya lang nagpatakbo mag-isa. So, hindi nakahiwalay ang birth certificate niyan
ang mga kapasidad yan, obligasyon sa kanya, sa may-ari. Tinuturing yan sila na iisa lamang, no? In terms of liabilities, no? And accountabilities. So, iba rin yung partnership. Ang partnership naman, nakarehistro naman yan dyan sa Securities and Exchange Commission. So, nakikita natin ngayon na ang iba-ibang klase ng may-ari, ng kumpanya. Kapag korporasyon, marami ang nakaupong may-ari dyan kasi ang korporasyon ginawa yan or kinreate yan na mayroong mga shares. Pag-usapan na natin yung stock corporation, yung mga shares of stocks, di ba? Divide lang naman nila yan. So, nung unang setup, 5 ang minimum na bilang ng tao para mag-incorporate ng isang kumpanya. So, divide nila yung shares, no? So, normally, sa mga division ng shares, meron dyan yung pinakamaraming shares. Ang tawag dyan, majority stockholder. Okay? Yan ang setup ng korporasyon. Ang setup naman to mga sole proprietorship. Ako, may-ari ng, ako yung tao, mahilig magnegosyo. Nagtayo ako ng laundry shop. Pinangalanan ko sa sarili ko, e-laundry shop, parang ganyan. So, nirehistro ko sa DTI. So, pagka-rehistro sa DTI, wala namang ibang may-ari na nakapangalan dyan, kundi ako. Ngayon, sa mata ng ating batas, kapag sole proprietorship, kung ano ang obligasyon yan, kung ano dapat bayaran, pwede rin dumirekta sa akin kasi para tinuturing na iisa lang kami. Ang partnership, iba naman ang patakaran dyan. So, for purposes nitong topic natin, pag-uusapan natin yung may-ari na sa isang corporation setup at may-ari sa isang sole proprietorship setup. Para hindi mahaba itong ating video, split natin sa dalawa. So, part 1 and part 2. Now, this is part 1. Ang pag-uusapan natin ay namatay ang may-ari ng isang korporasyon na kung saan ikaw o yung kakilala mo ay empleyado. Ano ang mangyayari sa kanya bilang empleyado? Okay, ganito. Ang sabi na natin kanina, ang isang korporasyon, juridical person na kinreate ng mga stockholders at nagpinapatakbo ng kanilang board, no? Kasi itong mga stockholders, syempre, minimum 5 yan nasa under sa old setup, ano? Pag minimum 5 sila, it doesn't mean na 5 lang ang pwedeng stockholders. You look at San Miguel, you look at big corporations, daan, million, minsan hundreds of thousands ng mga stockholders dyan. Bumili ka lang ng stock sa stock market, sa stockholder ka na eh. So, and kung malaking kumpanya yan, probably million kayo mga stockholders. So, imaginein mo na lang, isang kumpanya, isang korporasyon, tapos 1 milyon ang nagpapatakbo. Ang gulo-gulo niyan. Diba? Ang gulo-gulo niyan. Kaya, ang ating batas, naglagay dyan na ang isang korporasyon, papatakbuhin lamang ng isang board. Hindi ng buong stockholders. So in short, kung nag-stockholders meeting tayo ngayon, ang mga stockholders na to, magbobotohan kung sino yung uupo sa board. Kung sabihin natin 5-man board yan, labanan ng mga boto yan para maiupo yung kanilang gustong tao na papasok dyan sa board. Parang ganyan. So, assuming na nagbotohan na sila, ginamit yung shares, ibig sabihin, kung sino yung may pinakamataas na share, yun yung powerful. Kasi, pwede siya mag-upo ng number of directors base lang sa lakas ng kanyang shareholdings. So, ganun. Kaya, dahil siya powerful, siya yung kadalasang nagmamando dun sa loob ng kumpanya. Kaya, iniisip natin sa kumpanya, kung korporasyon na parang siya yung may-ari. But technically, that is not correct. Kasi, 1 milyon nga yung may-ari ng kumpanya. 1 milyon ng stockholders. Pag sinabi mo 1 milyon ng stockholders, 1 milyon ang may-ari. So, mali yung sinasabi natin, yan ang may-ari. 1 milyon ang may-ari. Pero, sino ang controlling? Yung controlling ang kadalasang nakakausap natin na akala natin may-ari is just one of the owners, meron lang siyang controlling shares. Tanong, sa isang stockholder, sa isang corporation setup, namatay ang taong may controlling shares sa loob ng kumpanya na maaring nakaupo din sa board, ano ang mangyayari?
Now, kung 5-man board sila, kung 5 ang nakaupo sa kanilang board, ang ibig sabihin, madali lang naman yan eh. Mag-i-elect lang naman sila ng pwedeng umupo na director, no? Kung meron sila halimbawang quorum, pwede nilang gawin yan or pwede rin nilang gawin sa kanilang stockholders meeting. Okay? So, walang effect sa isang kumpanya yan. Ang kumpanya tuloy-tuloy lang yan. Kasi nga sabi natin kanina, ang korporasyon nila, may sariling birth certificate yan, may sariling buhay yan na hiwalay sa kanyang mga stockholders. No? So, may sariling birth certificate siya, di ba? Sinabi na natin. So, tutuloy-tuloy lang yung takbo ng kumpanya. It will not have any effect. Kahit mamatay pa yung controlling stockholder dyan sa korporasyon. Ang korporasyon, tuloy-tuloy lang. Walang tanggalang mangyayari simply because namatay ang controlling stockholder ng isang korporasyon. Magtutuloy-tuloy lang, empleyado pa rin kayo. Now, kung tinanggal kayo, dahil sa namatay, illegal dismissal yan. Kasi, hindi naman yan isa sa mga grounds ng termination sa ilalim ng ating labor code. You look at Article 297, nakalagay dyan, just cause, di ba? Serious misconduct, willful disobedience, gross and habitual neglect of duty, di ba? Fraud or willful breach of trust, commission of a crime or offense, analogous cause. You look at Article 298, di ba? Pero the redundancy, installation of labor saving device, retrenchment, closure, cessation, hindi naman nag-close, hindi naman nag-retrench, hindi naman nag Ang tanong, namatay lang yung mga controlling stockholder. Wala doon sa enumerated na grounds sa Articles 297 and 298. You go to Article 299, termination due to disease, nung controlling stockholder. So, in short, pag namatay yung controlling stockholder ng isang korporasyon, walang effect. Walang tanggalang mangyayari. Hindi mo kailangang mag-resign. Pag inalis ka, tanungin mo, bakit ka inaalis? Dahil nasa namatay, illegal dismissal. Hindi yun yung ground eh. So, mangyayari lang, itong mangyayari sa loob niyan, no? Namatay yung controlling stockholder. Halimbawa, sabihin natin 51% ng kanyang ownership. Di ba? Tapos nakaupo siya sa board, no? Dahil namatay siya, meron sa ring batas yan na isi-settle ang kanyang estate. Dahil ang kanyang shareholdings, 51% owned niya. Yung korporasyon, may tagapagmana yan. Let's go to the family code ngayon. Sa family code, sino yung pwede magmana? Yung asawa niya. Diba? Yung mga anak niya. Diba? So, ang asawa niya, depende. Kung sila ba ay ikinasal noong 1988 o bago mag 1988 or after nung nagkaroon na ng family code. Kung bago magkaroon ng family code, malamang conjugal partnership ang kanilang setup. So iba ang klase ng medyo iba ang patakaran niyan sa sa paghati-hati ng property. Pagdating naman dito sa absolute community property, nagkaroon ng family code after 1988, August 1988, ibig sabihin iba rin ang rules diyan, so depende. But then again, ganun pa rin ang mangyayari. Mayroong magsasucceed doon sa may-ari na sinasabi nating namatay na controlling stockholder. So halimbawa na lang, nag-extrajudicial settlement of estate sila, in-appoint ng mga anak ang kanyang misis na siya na ngayon ang may hawak ng 51% shares. No problem. No problem. So si misis ngayon ang magiging controlling na nung 51% share na yan. So pagpasok niya sa kumpanya, nasa kanya kung upo siya as member ng board, no? Pag ganun. So, ang ibig sabihin, sa taas lang naman nagkaroon ng changes yan. Kayong mga empleyado dito sa baba, wala namang kinalaman. Walang kinalaman. Kapag tinanggal kayo dyan, tanungin nyo kung anong rason. Pero hindi pwedeng rason kung ano yung kaguluhang nangyayari dun sa taas. Alright? So, ganyan sa corporation setup. Kaya malamang narinig ninyo yung mga mayayaman, nagtatayo ng korporasyon, bla 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 bla. Kasi nga, alam nila na ang korporasyon, pwede kang magnegosyo na ang mga obligasyon nakahiwalay sa personalidad mo. Kasi kung may utang ang korporasyon mo sa bangko, hindi pwedeng habulin ng bangko yung may-ari o yung majority stockholder dahil wala naman siya kinalaman dun sa utang ng korporasyon dahil may sariling personality ang korporasyon, separate and distinct doon sa stockholder. So, ganun ang nangyayari dyan. Okay? So, pag namatay yung may-ari na akala natin, doon lang nangyayari ang palitan ng tagapagmana sa taas. Walang effect yan dito sa employment relationship. Okay? Ganyan sa corporation setup. Ngayon, ang pag-uusapan natin sa susunod na o sa part 2 ng video na to ay ano naman ang mangyayari kapag ang namatay na may-ari ay
sole proprietor, no? Part 2 natin yan. So, in the meantime, guys, I hope, no, na you understand ang pinag-uusapan natin. And, of course, if you think na helpful sa inyo yung video ito, you may share this with your friends, your colleagues, your family members. And, of course, thank you from the bottom of my heart for watching my videos. And I hope to see you in my next video. God bless.